Magandang buhay mga kaagri! Heto naman po ang ating munting lupain ating pagyamanin sa ATI RTC1 tunghayan natin. Ang pagproseso naman ng bunga ng santol ay atin naman pong pakasisikapin. Ang bunga ng santol ay isa sa mga prutas sa Pilipinas na nahuhulog lamang at nasasayang sa panahon ng pagbunga nito. Kilala na mayaman, matamis, tart at makremang lasa ang bunga ng santol. Karamihan sa mga ito ay kinakain ng sariwa. Gayunpaman, ang tunay na potensyal ng prutas ay namamalagi sa pagproseso ng makapal na sapal ng bunga nito at isa na nga dito ang paggawa ng santol jam. Alam nyo ba na ang bunga ng santol ay may taglay na bryononic acid at brionolic acid terpenoids, mesoinositol at dimethyl mucate polyalcohol. Mayroon din itong carbohydrates, iron at kaunting calcium. May taglay pa itong vitamin B. Kaya bunga ng santol ay huwag nating sayangin. Paggawa ng santol jam ay tunghayan na natin. Ito yung boiled or blanch na santol flesh na napipinalatan. Ito yung gagawin nating santol jam. I-slice into small squares or dice. Tapos pagka na-slice natin, i-measure natin kung ilang cups itong santol flesh. Then ang proportion sa jam is 2 cups ng fresh, 1 cup sugar. Ito na yung na-slice into small pieces na blanch paired santol na gagamitin natin sa paggawa ng santol jam. I-measure ko ngayon ito kung gaano karami, and then 1:2 ang ratio ng sugar to santol. So, ang na-measure na santol flesh, 6.5 cups. Ngayon, magdadagdag tayo ng 3 cups and 3 1/4 cups na sugar. So, habang hinahalo, makikita nyo na nagli-liquefy na. Pag nagli-liquefy na, malapit ng ma-dissolve yung sugar, lagyan na natin sa stove at lutuin in a slow fire. Ito na yung santol jam. And then just after naluto, kailangan natin ilagay white hot dito sa preserving jar. So, tatakpan na natin, half sealed muna. And then we will process it in motherboard for 15 minutes. Saka natin lightly seal.
ngayon, gagawa din tayo ng santol jam na galing sa extract ng seeds, yung release ng seeds ng santol. Para iba yung process, para at mas mabilis kung gagawin natin, measure natin ito, and then iluluto na, evaporate yung water. Pero gagawa tayo na, mag-measure din tayo ng equivalent nito na brown sugar. Para mabilis yung process, i-evaporate muna natin yung water nito, saka natin lalagay yung sugar. Ito yung may pulp, kaya gagawa tayo na santol jam using the seeds of santol. Ito na yung santol jam na galing sa seeds ng santol. So, para maging shelf-stable siya, lalagyan natin dito sa pouch. I-seal through the bun sealer, and then lalagyan ng label. This is high in fiber, so this is a healthy food. Ngayon, makikita nyo yung dalawang santol jam na galing sa seeds ng santol. Ito galing sa flesh. Ginamit natin flesh ng santol. Itong dalawang produkto, parehong healthy food. Ito, this has high fiber content. Kasi yung flesh, mataas din ang fiber content niya. Yung aril ng pulp in the seeds, mataas din ang fiber content. So, parehong healthy foods ang mga ito. Kaya mag-process na kayo ng santol ninyo. Yung mga nahuhulog at saka ayaw nyong kainin, i-process nyo, magandang livelihood project ito. O ayan mga ka-agri, sapal man o yung parang bulak na parte ng buto ng santol ay pwedeng gawing napakasarap na jam. Kaya mga ka-agri, subukan ng gumawa ng sariling santol jam. Hanggang sa susunod pong Miyerkules, ang ating pong Munting Lupain, ating pagyamanin sa ATI RTC1 tunghayan natin. Pagproproseso pa rin po ng mga bunga ng hinog na santol, ang paggawa ng santol juice ay siya naman po nating ibabahagi. Dito lamang po sa ATI Ilocos Region.